Nay, magandang hapon. Huwag kayong Magandang magbanggit ng mga hapon pangalan, Nay, ha, para maproteksyon Opo. natin yung... Nasaan na po yung tito, itong si Romulo? Hindi ko na po alam, sir, kung nasaan po, sir. Nagtatago na po siya. Siguro po, sir. Paano nangyari yun? Nandyan kayo, nandyan si tatay. Paano na yung si tito nagalaw niya itong bata? Nandyan naman kayo palagi ata. Wala po sa akin to, sir. Pagka-graduate po niya ng grade 6, sir, pinuntan ko po to sa Zambales. Okay. Kasi taga Zambales po ang ama po nito talaga. Magkahiwalay pa kayo ni tatay? Opo. Okay. 2019 po, nakipag-separate na po ako sa kanya. Okay. Kasi hindi ko na po kaya yung mga ginagawa niya. Nag-abroad nga po ako, sir, pero may sekunduling wala ako. Dahil po... OFW po kayo, Nay? Opo. Galing po ako ng UAE, sir. Opo. Lahat ho nang napundar ko, sir, binenta niya. Oh. Pambababae ginagawa niya. Umuwi po ako, sir. Sa totoo lang, sir. Sasabihin ko sa yung totoo. Para akong nalumpo. Ang mga anak ko walang damit. Para saan pa po, sir, yung pinapadala kong pera sa kanya. Kung ang mga anak ko wala namang masuot. Naririnig ko sa kapitbahay, ang anak ko walang panty. Ang anak ko madungis. Ang bahay ko, hindi malaman kung saan natutulong ang aking mga anak. Para ho kulungan ng baboy ang nuwian kong bahay, sir. Sa sobra ko pong stress, paulit-ulit na sasabihin niya sa akin, sir, na magbabago, magbalikan para sa mga anak. Ginawa ko naman yun, sir, eh. Ginawa ko lahat yun. Pero paulit-ulit niya akong sinasaktan. Nananakit. Hindi po naman sasakit na yung inano, pambabae po niya, sir. Okay, hindi niya emotional. inaayos ang mga padala kong pera. Kaya po nakipag-separate ako, sir, ng Okay. 2019. Nung nakipag-separate po kayo, ba't ninyo po dinala yung bata? Sir, nag-aaral siya, sir. Sabi po kasi ng papa niya, hindi po yung dalahin ang bata. Nasa akin dapat ang bata. Sabi niya po sa akin. Ay, hindi. Okay, sir. Okay, sige po. Pinayagan ko po, sir. Okay, fine. Kasi nag-aaral pa siya. Hindi pa tapos ng Okay. grade 6. Fine. Pagkatapos po ng grade 6, sir, kinuha ko po yan. June 12, 2022. Okay. Pagka-graduate, sir. Ngayon, tumira po kami dyan sa Cavite. Tama-tama naman, sir. Pagkatapos ng lockdown, wala pa akong trabaho, sir. Ma'am. Nakikisama lang po ako sa kinakasama ko. Siya po ang umaalalay pa rin sa akin. So, ayoko naman, sir, din na ipagkatiwala ang anak ko. Kasi, siyempre, ina rin po ako. Ayoko may mangyari sa anak ko. Ngayon po, ang gusto po ng anak ko, mapaprivate siya. Hindi ko kaya naman, sir. Private school, opo. Opo. Ang offer ng tiyuhin niya, sila ang kukup-kup muna hanggat ako hindi pa nakakabangon at ipapaprivate po ito. So, Yung tito po nag-offer. Opo, nag-decide ako. Sige, kasi tiwala ako sa kanila, sir. Noong pong yan po, sir, ay 5 months, nung baby ito, hanggang 9 months, sila po nagpagatas niyan. Sila nag-alaga niyan, sir. Talaga sa totoo lang. So, tiwala po ako, sir, na hindi nila gagawin sa anak ko yun. Kasi baby pa lang sila nag-alaga na yan, sir, eh. Paano Tama. ko ilalagay sa utak ko na gagawin nila sa anak ko yan? Okay. Ibinigay ko po, sir. Ang nasa isip ko, sir, sabi ko sa anak ko noon, anak, 1 year lang, ha? Pag nakabangon ako, anak, at nagkaroon ako ng nalakas sa pag-aralin ka, kukunin na kita. Okay. So, ibig sabihin, doon po tumira Opo, sir. itong anak nyo doon sa tito. Opo. Okay. Pero si tito, merong kinakasama, may asawa? May asawa, sir. Okay. May 3 anak. May 2 babae, may lalaking anak. So doon siya nakatira. Opo. So, bakit nangyari pa rin po yung Hindi ko karumalduman nga na po yun? alam, sir, Na eh. marami palang tao sa bahay, hindi lang pala silang dalawa lang ng tito. Kaya nga po, sir, ang ano ko na lang po magpapaliwanag. Kasi, sir, hindi ko naman siya nakakasama nga sa time na yung hindi ko alam ang mga nangyari sa kanya. Nene, magandang hapon sa'yo. Gandang hapon po. Okay, mapait nga itong nangyari sa'yo. Hayaan mo, tutulong kami sa abot namin makakaya na para maayos na yung buhay mo from now on, moving forward. Meron na sana akong tanong kung papayag yung mami mo. Bakit nangyari ito? Marami pala kayong tao sa bahay. Meron yung mga anak yung tito mo, mga pinsan mo yon. Nandun pa yung kanyang misis. Paano naganap pa rin? Kinukulong niya po ako sa kwarto. Kailan niya ginagawa ito? Kapag po wala po sa bahay si mami. Pag wala doon yung misis niya, Opo. saan yung mga pinsan mo? Nanonood po ng TV. Naroon ng TV at kinukulong kanya sa kwarto. Opo.
Hindi nararamdaman yun, hindi nalalaman ng mga pinsan mo. Hindi po. Hindi silang tataka bakit ka kinukulong sa kwarto. Hindi po. Sorry ulit, isa na lang. Nung unang gawin sa iyo yun, hindi ka nagsumbong sa tita mo? Natatakot po kasi ako eh. Ha? Natatakot po ako. May pagbabanta sa iyo? Opo. Okay. Makailang beses nangyari? Maraming beses po. Maraming beses. Opo. Nay, kailan niyo po nalaman na buntis na yung po anak niyo? Siya kusa nagsalita o may nagsumbong sa inyo? Hindi po, sir. May 21 po. Pesta po ng Cavite yun. Opo. Nagtinda pa po ako ng May 21. So, gabi po yun, sir. Na tumawag po siya, Ma, punta po ikaw dito at magpapacheck up po daw ako, sabi ni Mami. Hindi po daw pwede si Papa, hindi pwede si Daddy, hindi pwede si Mami dalhin sa ospital. So, sabi ko, bakit hindi pwede? Sila nangangalaga sa'yo. Sabi ko, di ba tama naman, sir? Tama. Sila nangangalaga sa'yo at lalong si Papa mo, paano hindi pwede? Papa mo yun eh. Sabi ko po. Okay. Sumunod din, namatay po. At nawalan po kami ng Tumawag po ulit yan. Ma, kailan ka pupunta dito kung ako po'y patay na? Sino po ang sabi noon? Siya po. Oh, okay. Nagtatampo na po yun. Ade, para pong nawawalan ako ng Sabi ko po sa kinakasama ko, sir, tingnan mo ang sabi ni Shane sa akin. Kailan daw ako pupunta doon kung patay na ba siya? Ma'am Fina, alias lamang po. Ma'am? Yes po. Ngayon po, alam niyo na nangyari po dito sa anak-anakan po ninyo. Ano po, tinuring niyo bilang anak na nabuntis po na inyong kinakasama. Yes po. Bakit po nagawa ito ng inyong kinakasama na hindi niyo po na-monitor? I'm at work po from morning hanggang midnight. Never po ako nag-off sa work just to sustain po yung pag-aaral nila. Oh. Paano po nalaman na ito po pala may nangyaring karumaldubal dito po sa inyong anak-anakan na si Nene? At nung malaman niyo po, ano pong naging reaksyon niyo nung una niyo pong malaman, ma'am? Nashock po ako, tapos pinakontak ko po kaagad yung mother. Saka Okay. mga kapatid. Paano po nalaman, ma'am? Paano po na-discover? Actually, doubted na po ako. Paano po kayo nag-doubt? Ba't po kayo nagkaroon ng pagdududa? Parang iba kasi yung nagiging form ng body at saka yung attitude ng kid. So, bumili pa ako ng Hello po? tapos tinest ko po siya. Bumili pa ako ng pregnancy test. Tapos tinest ko po. Actually, nag-lie pa nga sa akin yung kid nung time na tinanong ko kung sino. Hindi pa niya sinasabi sa akin. Okay, bakit po kayo nag-decide na magbili ng pregnancy test kit? Iba po kasi yung na-feel ko po. Sabi ko, anak ko to, kasi kailangan ko malaman. Kasi 5 months pa lang yun nasa akin na eh. Hanggang nung pag-isang taon, parang ako nagpalaki ng baby yan. Never yan nahirapan sa akin ang sakit ng buhay niya sa akin. Never siyang kasi anak ko nga. So, nung ganun nga po, ma'am, nalaman nyo na po, ano pong inyo pong ginawa kay Mister, kay Romulo? Kinausap niyo po siya? Kinumprantan niyo po siya? Kinonfront. Opo. Ano pong sabi ni Romulo po, ma'am? Hindi po siya umiindik. Nasaan na po ngayon si Romulo, ma'am Fina? Hindi po alam. Wala na po, nagtago na. Hindi po alam. Ang hirap mag-isa lang ako. Hindi po kayo masisisi dito, ma'am Fina. Kasi sabi nyo nga po, nag-work kayo from morning till midnight almost para makapag-provide sa pamilya ninyo. Kasi hindi naman po, ganun, as in, big yung earnings ko po. I mean, hindi. So, kailangan mag-double kahit po, ganyan. Kasi, syempre, given na naging 4 sila, pinapaaral ko, hindi naman sa public. So, kailangan ko silang i-sustain kasi inapo ko na po yung responsibility. So, kailangan kong panindigan. I mean, kailangan kong maibigay sa kanila kung ano yung needs nila. Ma'am Fina, bitay po ang
kainat nandito sa inyo pong kinakasama. 13 years old po itong binuntis niya. Major Jake, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Meron po kayo diyang Women's and Children's Desk. Ano po? Yes, sir. Meron po kayong pag-reference sa inyo. For now, ano pong ikakaso niyo po dito sa lalaki na nagbuntis po dito sa isang 13 anyos? Sir, rape po yung sir. Papel natin ng rape case yan. Kahit na po nagtago na, pwede pa naman po yung, hindi ho ba, direct filing? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ma'am Norma, magandang hapon po, Ma'am Norma. Magandang hapon po. Ma'am, meron pa kaming tulong sa inyo at sa pakikipag-coordinate din po sa ating kapulisan. Opo. Kailangan din po ang inyong assistance dito. Meron po itong 13 years old na binuntis po ng isang tinuturing pa man niyang ama-amaan. Opo. So, sasamahan po namin sa inyo. Kasama po kayo sa gagawa po lahat ng klaseng assessment, tulong kung ano pa man pwede para ito pong bata magabayan po natin at mabigyan ng assistance. Lalo na pagdating doon sa pagsampa ng kaso laban sa lalaki. Opo. Ano po yung proseso na mangyayari po ngayon once na mailapit po namin sa inyo itong bata, ma'am? Ang proseso po kasi senator po talaga, doon po sa RAC ang may hawak po niyan. Sa Reception and Action Center po namin. Pag mga ganyang case po. So, una po muna, ilalapit namin to sa Chief of Police, Deputy Chief of Police para masampan agad ang kaso yung si lalaki. Opo. Pero kayo po ay nakaalalay lamang. Yes, Tingnan niyo po kung ano po pwede maitulong na yung tanggapan para sa bata. Opo. Ano po? Yes po. Sige po. Ma'am Norma, kukontak ulit kami ha, Ma'am Norma. Okay po. Magandang hapon po. Major Jake, Yes, sir. salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Darating po kami dyan sa inyong tanggapan para Yes, sir. ilapit tong kaso ng bata. Ha, Major? Yes, sir. Yes, po. Yes, Thank you sir. po, Major. Thank you po, sir. Gandang hapon po. Ma'am Fina. Yes po. Yes po. Okay, biktima ka rin dito, Ma'am Fina. Kasi tinaydor ka po ng inyo pong kinakasama. So, Ma'am Fina, ihanda nyo na pong sarili nyo na hindi nyo na po makakasama ito. Itong si Romulo, makukulong na po ito habang buhay pagkakulong. Wala na po akong pakialam. Opo. Ano po mensahe niyo po, ma'am, dito po sa nanay ng bata? Go ahead po. Alagaan mo na yung anak mo, please. Alagaan mo na. Huwag mo nang iiwanan. Kahit anong mangyari. Kahit anong hirap ng buhay. Panindigan mo. Yung anak mo, magpahanami ka sa kanila, please. Mahalin mo rin yung bata. Huwag mo na siyang pababayaan. Sa akin, hindi ko yan pinabayaan. Mahal na mahal ko yan. Alam niya yan. Alam niya yan. Nay, anong pumensahe niyo doon kay Fina? Wala naman akong ginawa kundi mahalin ang mga anak ko eh. Ang ginano ko lang naman, bakit ganun? Alam ko natutulungan ninyo ako sa pagkakadapa ko, pero bakit ito ang kapalit? Bakit ito ang pinalit niya sa akin? Ako ba'y naging pabayang atin nyo? Natin naman ginawa ko sa inyo eh. Kung alam ko lang na ganito ang kapalit ng pag-aaral ng anak ko, sana hindi na siya nag-aaral. Pero Nay, sorry wala pong kung ako pong tatanungin Nay unless meron pang iba na hindi natin alam dito, wala pong kasalanan tong si Ma'am Fina. Alam ko po sir, wala niyang kasalanan kasi alam ko po ang work niya. Talaga pong grabe ang work niya. Kasi po tumira ako sa kanila. Opo. Biktima rin po si Ma'am Fina dito. Ma'am, kung tutuusin. So, ang may kasalanan po talaga lahat dito, yung si utol mo. Yun po yung walang hiya talaga. Okay? So anyway, Nay, lahat ng tulong na pwede namin maibigay at ng ating gobyerno, I'll make sure na mapoprovide po para sa anak ninyo at para po sa inyo. Okay? Sisiguraduhin ko po yan. Nangangako po ako sa inyo, ha? Sir, sige po. Punta ko kayo dun sa kabilang booth. Ayusin po natin lahat yan. Lahat ng klaseng pwede namin maibigay na tulong, ibibigay namin, ha? Sige po, sir. And sige po. Ma'am Fina? Yes po. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. At sana po, Thank you po. pwede rin po kayo magsilbing testigo kung kinakailangan, kung tatawagin po kayo ng korte as a witness,
dapat po maging present kayo at make yourself available po. Okay, ma'am? Okay po. Salamat po, Ma'am Fina. Magandang hapon po. Thank you po.